Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Two of Wands, Four of Swords, at Ace of Wands. So, i-clarify natin itong Two of Wands, Eight of Wands, at Empress. So, itong bida natin babae. Pwede rin lalaki kung introvert siya. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo base dito sa self-made clues ko. May anak na to. May anak. Senior. Buntis ngayon or kapapanganak lang. Ayun, yun na lang. So, kung di man para sa inyo yung clue, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol. So, again, magbase kayo sa clue. Self-made clues ko at sa sitwasyon para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, or para sa kakilala nyo. Ano kaya itong parang may pinaplano? Ang iba sa inyo, ang plano ay all about flight. Ewan kung pwede pa ba yan. Kasi sa panahon ngayon, kakaubusan ng gasolina. Pero baka magplano lang naman. Kasi plano pa lang naman to eh. Diba? Two of Wands. Nagpaplano. Parang gusto niyang, may someone dito na gustong lumipad, mag-airplane, or pumuntang abroad, or mag-migrate, or baka malayo lang yung bahay, napalayo sa pamilya. Let's say, dahil sa trabaho, nagpunta ng example lang. Dahil sa trabaho, napunta sa Maynila, pero ang hometown niya talaga ay sa Mindanao. Ang layo, di ba? So, for some reason, yung bida dito ay gustong umuwi na ng hometown. So, pag ganon, paano ka makakawi? Siyempre, gagamit ng airplane kung ganon kalayo, di ba? Pero ewan ko lang din kung posible ba yung by land. Let's say, may Luzon to Mindanao. Hindi ako sure kung pwede ba yung by land. Or again, possibly by air. So, airplane. Mag-airplane dito. Or again, decision pa, ano pa lang siya, either planning pa lang or decision na talaga. It's a Two of Wands. Kasi case to case basis eh. Kung wala talagang pera, edi plano. Ngayon, kung for some reason kailangan na, let's say na lay off sa work, so pag gano'n, edi kailangan mo na muli ng hometown. Kung gano'n na lay off, so from Maynila to, from Luzon to Mindanao, uwi na siya, di mag-airplane niya. Kung hindi possible by land,
Kasi ano nga, may problem ngayon nowadays. Hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo. So, nagkakaroon na ng energy crisis. So, hindi pa natin kasi masabi kung ano, matatapos na ba ang giyera sa Middle East. Para ano, somehow maibsan ng problema, 'di ba, sa gasolina, pati nga raw yata LPG. Hindi ako sure. But anyways, kasi kung let's say, kung hindi matatapos to, edi tuloy-tuloy ang ano, crisis, global crisis. Pero kung sabihin natin matapos na, hindi rin naman agad-agad aayos yan dahil, di ba, pinasabog yung mga literal na pinagkukuhanan ng gasolina, LPG. So, hindi mo naman agad-agad mabibuild yun kung matapos ang giyera, diba? It takes months, siguro, bago maayos yun. Yung mga planta na pinasabog, mga factory, or etc. na pinagkukuhanan nga ng gasolina, or kasama na rin yata nga yung LPG. So, pag gano'n, kung matapos man, hindi rin agad-agad babalik sa normal, 'di ba? Kasi nga ayusin pa, hindi natin din masabi kung kailan maayos. So, pag ganoon, baka nga magkaroon ng problema ang mga nagtatrabaho nowadays. Kasi nga, lalo na kung gumagamit ng gas, lahat naman gumagamit ng gas, ultimo sasakyan, di ba? LPG, kapag ano, magluluto, LPG, liquefied petroleum gas. Pag magluluto, iinit. Yung kuryente yata, hindi ko sure kung ano, paano sistema niyan, kung magba-brown out ba, Diyos ko, wag naman sana. Anyways, so again, maraming apektado, lalo na yung mga nagtatrabaho na hindi work from home. So pag ganun, baka nga mag-lay off ang ibang company. So yung iba, baka nga umuwi ng hometown. Ngayon, regardless kung anong reason, may possibility ng ganun nga, traveling. May ano kasi tayo 8 of Wands. So regardless kung by air or by land, may tendency ng traveling, whether kayo tong bida na sinabi kong clues, yung 4, or kayo yung bibisita sa description na 4 na clues na sinabi ko, kayo yung bibisita sa taong to. Pwede rin kasing ganoon. So may visitation na maaaring mangyari. Pero or sabihin natin, kung di siya literal na decision, kasi decision na to kung di pa yan decision na talaga, sa period na to ay planning pa lang. Ngayon, 4 of Swords. So, tingnan natin kung magdurugtong ba yung kwento. May tendency din na hindi. So, tingnan natin. Pwede rin mauna to. So, dapat ito, di ba? May case na ito yung nauna bago to.
Pero ito, hindi ito pwedeng mauna. Kasi ito lagi yung last. Ito yung future outcome. So, hindi siya pwedeng ma-shuffle dito sa dalawang to. Ito lang yung nagre-reshuffle yung position ng dalawang yan. Pero may tendency din na akala ko hindi sila magkarugtong pagdating dito. Noong ko na-realize na magkarugtong pala. So, 4 of Swords ay kinalarify ng Ace of Swords at Ace ulit. Ace of Pentacles dalawa sila. Parehong Ace. Since dalawang Ace yan, at di isa na lang meaning yan. 4 of Swords plus Ace. So, kung magkarugtong sila, may tendency na hindi matuloy. Hindi matuloy. Bakit? Na short sa budget. Kung planong umuwi. So, kung magkarugtong sila, sabihin natin, ito, magpaplano. Yung sumunod na outcome, ewan ko, for some reason, naubos ang pera, siguro dahil napunta sa loan, or emergency loan, or ewan ko kung saan babayarin yan. Or may biniling luho. Kasi naging inactive yung energy dito. Pero tingnan pa rin natin kasi who knows, baka magkapera din agad, 'di ba? Kung na gastos yung pang alis, dito natin malalaman kung magkakapera pa. Pero may case na yung budget sana pang alis, nagastos sa loan or emergency loan or sa luho, ewan ko, pero mukhang nagastos. Pero let's say dito siya magiging positive kung nagastos na talaga, walang budget. Kumbaga nagpaplano dito pero sabi niya or nung kasama niya, kasi kung uuwi siya at kasama niya, wala nga budget. Kung dito pa lang sa planning hindi na applicable yung budget, habang nagpaplano naisip na nila wala budget, dito may recovery, magiging recovery na to. Siguro maglo-loan dito sa dalawang to. Kabasa, itong dalawang ace gagawa ng way para magkapera. Pero kung dito present na yung budget, dito magagastos. Doon siya nagkaiba. Pero again, hindi naman final outcome to. Dahil ito talaga yung pinaka final outcome. May tendency lang na ganoon. So dito sa ace ulit. Ace of Wands. Kanina kasi ano ba nauna dito? Ito ba o ito? Hindi ko na maalala. Ito yata. Pero dito kasi Ace of Swords at Ace of Pentacles.
Since di naman siya karugtong nito, kaiba dito. So ace ulit tayo. Ano kaya tong ace? Ace of wands. Kasi dito parang may gustong gumala eh. Regardless kung saan siya pupunta, pero may desire na gumala or umalis or magbakasyon yung tao dito. Sa reading natin. So, Ace of Wands, kinlarify ng 9 of Wands. Oh, 8 of Swords. Dagdagan pa nga natin. Queen. Di ba yung bida natin yung Empress, no? Babae. Di siya pa rin. No? Kaya lang nakukulangan ako ng information. Page na, court card na naman. Kaya lang yung ilaw sa gabal sa part na to. So, yung Ace of Wands, kinlarify ng 9 of Wands, 8 of Swords, at parehong court card. Tingin ko, di ba may problema tayo dito? Case to case basis pala, no? May positive, may negative. Pero itong apat na to dito to. Kasi yung outcome, kung dun tayo sa negative muna bago natin doing positive. Kasi kung ano, di ba sabi ko, may pera, nawala ng pera, yun yung negative. Doon muna tayo sa negative side. Ito yung outcome. May tutulong para makaalis yung bida natin. So, may magpapautang siguro. Or may mga taong gagawa ng way para matuloy ang traveling. So, ibig sabihin may financial aid. Regardless kung saan nanggaling yung financial aid. Whether sa loan as in sa loan application, whether sa loan application or may mga taong magpapautang or manlilibre. Literal na sila yung gagastos. Yun. Yung dalawang senaryo. Dun sa negative. Kasi may Ace of Wands tayo. Ang dating sa akin, may willpower para mangyari. Ewan ko saan nanggaling yung willpower, sa mismong bida natin or willpower sa kagustuhan ng ibang tao na malapit sa bida natin na magpautang o manlibre. So, doon naman tayo sa positive. Sabihin natin walang pera dito. Walang pera.
nagkapera, di ba? Parang isa lang yata yung ending eh. Pero nagkapera naman. Dito pa lang nagkapera na. Kasi may 8 of swords tayo eh. So for some reason, kahit nagkapera dito, makaka-encounter pa rin talaga ng problema bandang uli. Dahil may 8 of swords tayo na parang obstacle, may obstacle na hindi susukuan ng bida natin. Siguro ito naman yung mangungutang. Itong mga taong to yung uutang naman sa Aries na nagkapera dito. Pero since nandito yung Ace of Wands natin, ang dating sa akin, gagawa ng way para mapautang yung mga nangungutang at makawi at the same time. Kasi puno siya ng energy dito. So ang dating sa akin, matapang yung bida natin na tumulong sa ibang tao. Kahit alam niya sa sarili niya, gipit din siya. So, ganun dating, mag-ano siya dito, mag-multitasking yung bida natin na tumulong sa nangangailangan at matulungan din ng sarili at the same time. Kasi, tingin ko, ito yung nagkukos ng obstacle dito eh, na hindi susukuan ng bida natin. Gagawa siya ng paraan. Na matapos lahat ng problema niya. Ganoon. So, yun yung dalawang scenario. Whether positive or negative. Nagawa na natin ng scenario dito. Ay, 23 minutes na pala ha. So, dahil 23 minutes na to, hindi na natin mailalabas to. Mga to, sayang naman. Nagdalawang senaryo kasi tayo eh, kaya tumagal. Sa susunod na lang. Ay, ito, isama na rin natin to. Ito na lang. Ang hindi mailalabas. Saka to. Anyways, dito na lang. Dito na lang tayo mag-focus kasi 24 minutes na. So, ito yung last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Oh, ito maganda. Abundance. Sabagay, kahit doon naman sa reading natin kanina, di ba? Whether magka-problema or hindi in the beginning ng reading yung bida natin, ang ending niya magkakapera siya, di ba? Ganyan dating kasi may iba na in the beginning pa lang may problema na, may iba naman na wala, pero yung ending natin, di ba, darating at darating pa rin talaga yung problema, pero ang maganda ay nagkapera nga. Kahit dito.
May pera tayo dito. Abundance. The chalice overflows with potential. Drink from it and prosper. So, abundance at prosperity ay pares lang. Ito, enlighten. Illumination is near. A period of enlightenment and clarity awaits. Sabi naman dito, visions. Look within for answers. Your inner visions hold profound insights. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.